So yun mga kainsan, magandang araw sa inyong lahat. Matagal-tagal po tayo hindi nakapag-vlog kasi nga na-focus tayo sa pag-fish pan. So ngayon, panibagong simula na naman tayo at panibagong preparasyon. Siguro ngayong buong taon na to is makakapag-vlog na po tayo. Kasi nga po bakit hindi ba tayo nakapagtuloy-tuloy ng vlog, lalong-lalo na po doon sa ating hipon. Update ko lang pala po kayo doon sa ating hipon. Bali naging maganda po yung harvest natin dun sa hipon. Tumigil lang kasi ako sa pagbablog kasi sa kalagitnaan or almost 60 days ng ating aalaga ng Banami is nabalitaan natin yung mga katabi natin mga fish pan. Medyo malayo-layo naman dito is nagkakaroon na o namamatay na yung ibang mga hipon nila. Kaya matinding monitoring po yung ating ginawa. Kasi syempre sa 60 days na yon, pagtingin natin is almost pwede na siyang i-harvest. Kaya halos araw-araw kami nag-iikot. Talagang kada sulok ng ating fish pan is talaga ating tinitingnan. So far maganda naman yung ating naging ani. Maliban sa bangus na almost okay naman yung bangus natin. Dito kasi sa area na to mga kabayan, bali hindi pare-pareho yung naging ani namin. Katulad doon sa katabi naming fish pan, maganda yung naging ani nila ng bangus, samantalang kami is almost half or 40% lang yung nabuhay sa bangus, pero okay lang naman yung kita. Although hindi ganun kalaki, pero tama lang. Pero sa kanila, kabaliktaran naman, kumita sila sa bangus, pero yung yung hipo nila is natunaw. Wala talaga silang naani. Unlike sa atin, baliktad naman, tayo kumita tayo sa hipon, then yung bangus naman natin is tama lang sa hindi naman siya ganun kalaki, hindi rin naman ganun kaliit. Yun lang naman ang kagandahan doon, hindi katulad talaga sa kanila na talagang natunaw yung kanila. So yun kabayan, samahan nyo kami sa preparasyon uli ng panibagong araw na to. Sa tagal natin hindi nakapag-vlog, almost a year. Yun talaga almost a year kasi nga dahil nga doon sa ating naging problema. Not totally problema naman, kaya lang talaga monitoring ang kailangan natin kasi nga maagang namatay yung mga bangus, yung hipon at yung alimango. Especially yung alimango talagang almost balik lang talaga tayo sa sa puhunan kasi nga late na tayo naghulog, tapos maliliit yung hinulog natin, which is hindi natin inaasahan na ganun kaaga magkakamatayan yung alimango. Lalo dun sa katabi namin, talaga nakita namin talagang lumalatag yung mga alimango. So sa atin naman maliliit pa, bakla, gusto talaga tinatanggalan natin kasi nga para makabawi lang sa puhunan. So for dito talaga itong kabilang fish pan hindi talaga siya kumita. Isang buong taon yan hindi siya kumita. Ewan ko kung nakabawi naman yung nakarenta niyan. Ganoon talaga, may mga hindi talaga natin makokontrol, lalo na sa panahon. Nung nakaraan November, akala namin is aapaw na to kasi doon sa kabilang fish pan, doon sa dulo, kabilang fish pan is umapaw, lalo na hindi pa siya bagyo, pero yung almost one day na ulan talaga, na malakas na ulan na walang tigil, is talaga nagpalaki ng tubig, sinabayan pa ng high tide. Dito sa atin almost talagang, kung mapapansin nyo, mga 3-4 na dangaw pa ang taas ng bago tayo umapaw. Kaya goods pa rin naman yun. Kaya lang siyempre mas marami na yung tabang, kaya mapapansin natin yung malalaki nating alimango talaga is talagang bigla na lang lumulutang. Hindi naman natin mahuli lahat, talagang mahirap luhilihin lahat, lalong ganyan kapag nagkakaproblema na. Kasi siyempre kung saan at nagtatago yung alimango niyan, kahit natin maglagay tayo ng ating panghuli, is talaga hindi sila sumasampa o hindi talaga sila kumakagat sa pain. Ganun kasi kapag may problema na yung alimango, minsan talaga kahit napapansin namin yan, pagka binudburan mo ng pakain, is hindi talaga uubos yung pakain. Ganun kasi yun mga kabayan kapag may problema na yung mga alimango natin. So far so good naman, is nakabawi naman tayo. So yun, kung mapapansin mo, may mga limot na rin kasi halos 3 weeks na ito may tubig. Pero yan,
mapapansin nyo yung pagkaano natin, pagkabilad natin, pagkalagay natin ng tubig, meron pa rin ano, yan, yung mga bitak-bitak. Tapos almost lahat itong area na to may mga tumubo na lumot, pero maglalagay pa rin tayo ng ipot. Yan, yan ito kasi yung iba dito, yung lalo yung nasa matataas na lugar is ano yan, mga natira yan dati pa. Pero kung mapapansin nyo ito, yan, may mga bago nang tumutubo. Ayan, mga bago na yan mga kabayan nyo, mga kulay green na yan. Ayan o, nakakalat na yung ipot natin. Ayan. Pwede naman kasi doon sa may ano, pagpapasok ng tubig, kaya lang gusto natin is nakakalat na siya agad para pare-pareho yung ano, makakalatan natin ng tubig, ano, ipot. Mas mabilis siyang kakalat. Ayan. So yun, ito nakapagkalat na tayo ng ibang ano, ibang ipot. So yung tsura ng pala natin, ng ipot natin ito. Kaya maaga tayong kumuha ng ipot kasi ang inaano nga natin is medyo buhagag dapat, hindi yung katulad ng nakuha natin nakaraan taon na ano siya, buo-buo na siya kasi na-stuck na siya. Unlike dito sa mga bago pa lang, yung unang-una natin nakuha ng ipot is talagang ano, buhaghag. Ayan, mapapansin nyo kapag itinaktak nyo, ayan, ito rin ang nakaraan taon tayo nagano tayo ng ipot, nagsabog tayo dun sa kabila is walang tubig kasi alit talagang tubig. Talagang hirap. Unlike dito sa may ano tayo, may tubig na, ang bilis lang kasi hilahin lang natin siya. Yan, para lang tayo naglalaro habang nagtatrabaho. Ayan, ganyan ang ano, yan ang advantage kapag kabuhagag yung ipot natin, ka-fresh pa kasi mas mabilis siyang ikalat. Nag-iba na yung tubig natin. Yan o, bigla na siyang pumula, unlike kanina talaga na malinaw. At kung mapapansin nyo, ayan o, humahalo na siya. Ayun, doon sa may parting ito is medyo malinaw pa. Yan, ibig sabihin dyan is hindi pa rin kumakalat yung ating ipot. Kung mapapansin nyo yung ano, mga kabayan, kainsan is yung lumot natin, ayan. Yan din ang isang advantage natin na kapag tayo ang nagkakalat mismo ng mano-mano o nilalagay natin sa area. Kasi yan is hindi, itong area na to is hindi na talaga namin siya nilagay ng ipot. Pero maya-maya kapag tagal na yan is makita nyo pumupula na rin yung tubig nyan. But kagandahan nyan is hindi natin siya pinatungan ng ano, ng ipot kasi baka dahil ang ipot po is mainit, baka pag pinatungan natin yan is talagang mamamatay siya, which is sayang naman kapag namatay yan kasi yan, tumutubo na yan at nagsisimula ng tumubo mga 2 to 3 weeks is dadami na yan at ang iba niyan is lulutang na. Kaya yan, itong area na to is talaga hindi na natin siya nilagyan ng ipot or hindi na natin siya pinatungan. But still, yung tubig niya po is magiging pula pa din at kakalat pa rin hanggang dito yung ating ipot. Pero okay lang yan mga kabayan kasi magiging lalo pa yan dadami. Siguro mga after 3 weeks or after 1 month na pagpapatubo natin ng lumot is magiging mas maganda pa at magiging mas makapal pa. So yan, kung mga kabayan, kung mapapansin nyo, ang ganda na talaga ng lumot dito. Yan, almost ano lang yan, wala pa kami nilagay dyan kabayan. Nung pagpatuyo natin, tapos pinatubigin natin, almost 2 weeks lang yan. Siguro 2 linggo pa yan, ang ganda na yan, aangat na yung iba dyan. Tapos yun nga, habang naghihintay nga tayo ng preparasyon, ayan, unti-unti na namin pinuputol yung mga kahoy sa gitna. Ayan, mga punso, ayan. Yung kahoy lang naman ang tinatanggal natin ng kabayan para hindi masyado maging gubat. Ayan, yun yan kung bakit. Tapos yung mga siguro bandang May, kapag natuyo yan, isusunugin natin yan. May konti pa, siguro mga ilang linggo pa, mga 2 linggo, then lilipat tayo sa kabilang pan
doon naman tayo maglalagay, magpuputol ng mga, maglilim sa gitna. Pero yung mga baging na yan is hindi na natin yung tatanggalin. Kasi nakakatulong din yan kapag tag-init. Yan yung magiging taguan ng ating mga alimango. Ayan. Sa ngayon, maghuhulog lang muna tayo dito ng bangus. Bali pagdating sa March 10, yung bangus natin, doon natin mahuhulog sa kabila habang nagpapatuto tayo ng kabila dito. Pero kung tutusin na yun, masarap na yan, maganda na kabayan yan. Masin nyo. Yan na yun, natin, pinakalumot natin. Diba? Maangat na siya. Siguro pag March, pagdating ng katapusan, pwede natin pakawalan dito yung babansutin natin na bangus doon sa kabilang pan. Ayan. Itong side na to is hindi na namin nilagyan siya ng ipot kasi nga ayan, natural na siyang tumubo. Yan din kasi yung epekto ng ipot. Minsan it takes time para siya. Uy, takes time talaga. Yun, halimbawa minsan naglagay tayo ng ipot, minsan after 5 months, after 3 months bago siya umepekto talaga ng todo. Ayan. Mapasin nyo, ganda na. Ayan. Kahit wala na siyang yung kasi sa tubigan na nabasa ulit. Lablab na siya pag yan natuyo yan. Which is maganda sa ating bangus. Tama-tama lang yan. Ito siguro mga 1 week, 2 weeks is talagang matutuyuan ulit ito. Pero okay lang, at least tumubo na yung lumot, medyo makapal na. Yan, kapag yan natuyo, tapos natubigan ulit, magiging lablab yan. Continuous pa rin yung tubo niyan. Naputulan na natin ng ibang ganun lang naman, ito lang naman yung preparasyon natin paglalagay. Ito, yan, kaya hindi namin talaga yung talaga mano-mano kami sa kalat. Ere lang nilalagay namin na talaga tinutubuan ng lumot. Tapos yung may mga lumot na talaga ayaw namin mamatayan. Yan. Ito is kagabi lang ito natubigan isang araw. Kaya naging ganyan. Yan na magiging tendency niya kapag natuyo yung natin. Mga tumubo ng lumot. Magiging parang lablab na siya. Tapos kinakain talaga siya ng sa bayan.